Ang galing nyo lumapit sa mga tao, ang galing nyo lumapit sa mga botante. Pag magpapanahon na ng eleksyon, puro kayo tulungan nyo kami. Tapos pag nandiyan na kayo sa pwesto, sino tinutulungan ninyo? Mga maiinit na usaping politika, hihimayin at masusing tatalakayin. Wala ba kaming maririnig sa inyo na na para sa bayan naman, puro sarili, pero kami mga tao, hindi nyo tinutulungan, yung mahihirap, hindi nyo tinutulungan. Walang iya naman. Mga issue sa mundo ng showbiz, kikilatisin, kichikahin. Nang nag-iisang Batang Manilenyo, sino pa nga ba? Kundi si Batang Maynila Toits. Yon, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila Toits. Bago matapos itong araw na ito, habol lang ako, gusto kong batiin yung mga hindi ko pa nababati. Kanina nagbumati na po ako ng Happy Mother's Day, kaya muli akong bumabati sa inyo ng sa lahat po ng ina, ng tahanan, mga OFW, maging yun dito sa Pilipinas, mga subscribers po ng Batang Maynila Toits, maging mga hindi subscribers ng Batang Maynila Toits na nakakapanood, ay binabati ko po kayo ng Happy Mother's Day sa inyo. Salamat po sa inyong paglilingkod. Salamat po sa inyong pagsisikap at sa inyong pagtataguyod sa inyong mga anak, sa inyong mga apo, sa inyong mga mahal sa buhay. Lalong-lalo na yung nasa ibang bansa, yung mga OFW, talagang tinitiis o nagtitiis para lang sa kanilang mga mahal sa buhay. So muli, Happy Mother's Day po sa lahat po ng ina na nakakapanood ngayon. Alright, diretso na tayo. Dito po sa ito nakikita nyo sa ating screen. Ito po yung yung piliin nyo ang Pilipinas. Kasi alam nyo to trending po ito dito sa ating bansa. Halos lahat na po ata ng mga influencers, mga vloggers, gumawa na ng sarili nilang version. Marami ring na-issue, marami ring nabatikos. Pero talagang talagang lahat sila ay sumasabay dito sa piliin ng Pilipinas sa frenzy, kumbaga yung itong viral na na kanta na to na ginagawa nila ng sarili nilang para interpretation ba tawag doon, basta yung kanilang mga gimmick. Siguro pinakamaganda interpretation doon sa kanta, at isa sa gumawa ng kanyang sariling version ng piliin mo Pilipinas ay walang iba kundi ito si Vice Ganda. Ayan mga kababayan. Ito hindi ko i-play ito ng guys, hindi ko i-play ito ng may sounds kasi maka-copyright tayo sa music. Lalo na ngayon, trending po ito. Trending po itong piliin mo ang Pilipinas. Ngayon, bakit ko papakita sa inyo to? Kasi meron ditong portion mga kababayan sa bandang huli na para sa akin isa pong malaking sampal. Isa pong malaking sampal sa isa sa pinakamataas na opisyal ng ating gobyerno. Alright, so mamaya yun, tingnan muna natin itong ginawa ni Vice Ganda. Itong si Vice Ganda na magsalita. Bastos din Hindi, sa totoo lang, bagamat gano'n, meron din kahit pa para may matututunan ka rin pala kahit konti. Meron contribution pa rin. Kahit madalas dun sa kanyang show na It's Showtime, marami ring mga kapalpakan. Kasi madada Alam mo madada? Saka yung feeling niya parang nasa comedy bar siya palagi. Kaya siguro nakapagsalita siya ng gano'n, yung bardagulan dyan sa kanilang show, yung kanyang mga kasamahan dyan sa It's Showtime, binabardugul niya, pahiyaan to the max. So, ayun parang nakasanayan nila dyan sa It's Showtime. At madalas din, binabanatan niya yung mga reporters na si Nanay Chrissy, lagi niyang binabanatan. Kala mo, ang galing-galing niya. parang ganun ang ni Bisiran. Kasi nga sanay siya sa bardagulan. Sanay siya sa, alam niyo na, kasi hindi naman siya sisikat kung hindi ganun Di ba? Pero yung mga yun, di ba? Kahit pa paano, yumaman na, ganun yung style niya. Kaya, yun yung trabaho niya Di ba? So, bagamat ganun siya naglabas siya ng ng kanyang version ng piliin mo ang Pilipinas. At sa bandang huli, mga kababayan, may patama siya.
Para sa akin, may sampal ba? So, yun yung tanong ano ba, sinisiraan ba ni Vice Ganda etong gobyerno sa paglabas niya ng kanyang version ng Piliin Mo Pilipinas o ano sa tingin niyo? Kasi para sa akin, yung bandang huling portion ng kanyang version ay siguro for awareness lang. Para maging aware lang mga Pilipino kung ano yung nangyayari talaga sa Pilipinas. Ayun lang yung dating sa akin. Pero nakita ko lang bandang huli, may sampal. May sampal dun sa isa sa mga matataas na opisyal ng gobyerno sa ating dito sa ating bansa. Well, anyway, ito i-play natin itong video. So pag-usapan na lang natin yung nakikita natin. Huwag na natin patugtugin, copyright ako eh. Kasi po music po 'yun. Kapag ma-demonetize po tayo. Okay, so ito yung unang opening niya dito sa kanyang video. First second ng kanyang video. Ayan, may mga bangka. So, top view. Kumbaga, ito ay drone shot. Pwedeng drone shot o ewan ko kung may pinagkuhaan lang siya. Kasi may gumawa ng ganitong version. Panay kopya, panay nakakaw yung kinunan. So, ito malamang siguro, sarili ni Vice Ganda. Hindi naman siguro gagamit siya ng video ng iba. So, drone shot. Top view ng mga bangka. Ang linaw ng tubig natin. Ganda talaga ng Pilipinas, So ngayon yan, tapos may falls. Siya pinapakita niya yung first mga yung magagandang lugar dito sa ating bansa yan. Tapos ito na, yung kanta na. Pakinggan natin konti Pero i-stop ko rin kasi ang ginawa. Okay, so ayun po yung in case na gusto yung marinig yung kanta. So dito, ginagawa nila may mga makeup na konti tapos pag ganong ng kamay. So nag-iiba yung yung itsura, yung feature ng ni Vice Ganda. Pinapakita nila dito yung transition. Kasi pag tinakpan ng kamay, parang transition 'yon. So nag-iiba-iba yung itsura nung kung yung kagaya niyan si Vice Ganda. Tulad nito. Yan. So yan. Ayan mga kababayan, may mga makeups, may mga effects, ayan, tapos may mga damit, ayan yung mga Filipiniana, mga sinusuot nila. So yan mga kababayan, may mga parang magic pa. Ayan, tapos ayan yung mga ganyang style. Okay. So 37 seconds, 38 yan maganda rin suot niya, naka-gown. Okay. Tapos yan. Ay, pa-cute pa rin, pa-cute. Okay, ito na. 52 seconds pala. So, yung video is 2 minutes 12 seconds. Ito sa simula 52 seconds, dito niya na pinapakita yung mga issue dito sa ating bansa. Una, itong traffic, alam niyo na kung saan yan. Usually sa EDSA. Pero alam niyo sa Pilipinas kasi, dito lang ako nakakita ng mga highway, mga expressway na nagta-traffic. Di ba? Kaya nga expressway, mabilis eh. Saan nakita ang expressway na nagta-traffic? Sabi nga nila, only in the Philippines. Okay, so yan. Pinakita ni Vice yung traffic sa Pilipinas. Ayan, haba. Grabe. Tapos, ayan pa, mausok. Traffic, mausok. Ayan. Ganda-ganda pa naman ang suot niya. Tapos, diba? Tapos, traffic, mausok. Ayan. Tapos yan, mainit. So, yun yung pinapakita ni Vice Ganda. Yan. Kasi sa totoo lang, yung ibang version, panay magaganda yung pinakita Panay magaganda. Tapos yung talagang, yung isang napabalitang nagdakaw pa ng video. Ano-ano, yung mga nagtitidang taho, ganyan-ganyan. Pero siya naman, si Wamos Cruz, meron siyang sarili niya nang nangyari. Yan, nagbebenta siya ng taho. May iba-iba siyang costume. Tapos sabi naman ng mga basher niya, piliin mo Pilipinas, pero ang pinopromote mo, sugal. Kasi halos yumaman niya mga yan, magkakapatid yung buong pamilya na yan sa sugal Pagpo-promote ng sugal, nasabi, promote ka ng Pilipinas, pero pinopromote mo sugal.
So, yun yung mga sinasabi ng iba. Ito si Vice Ganda naman, yung kanyang version, may mga hindi magandang mga hindi magandang nangyayari dito sa ating bansa. Ayan, simula ng 52 seconds, pinakita na niya yung traffic, yung mausok. Ayan, tapos nasa jeep siya, siksikan. Tapos yan, yung mga rally-rally, mga kilos protesta. Ayan, di ba? Pinakita niya yung mga nangyayari sa bansa, mga kilos protesta. Buti hindi niya pinakita yung maisog. Yung maisog, ba't wala yung maisog? Ayan, ito naman. O yan, yung ang tawag dito, photo bomber. Photo bomber naman yan. Tras natin ng konti. Bilis eh. Bagalan kaya natin para at least hindi masyadong mabilis. 0.75 isa yan. Okay, so atras natin konti kasi baka hindi nyo na. Ayan, yung photo bomber, yung may building, yung dun sa Luneta. Dun sa Monumento ni Rizal. Kasi dati wala naman yung building na yun. Ay may building na. Dapat daw hindi pinayagan ng Manila City Government. May tayo yan kasi kumbaga ito yung pinangangalagaan nating magagandang lugar sa Pilipinas. Tapos pero pipicturean mo meron ka na makikita malaking building sa likod. So, yeah, isa yan sa mga issue na ayan, tapos nandun siya sa taas. Lakas bang asar eh. Ayan. Ayan, tapos ayan, nasa na siya? Ayan na po yung sa Bohol naman, ito yung na-issue na merong mga resort na tinayo mismo dun sa Bohol, dyan sa Chocolate Hills. Sa Chocolate Hills yan, mga kababayan. Ayun Buti nga sa babayan yung iba sa paanan, pero yung iba, nakita ko, 3 resort po yung naitayo na dyan. Merong iba, paakyat sa mismo sa may bundok So, ganun nila binaboy yung Chocolate Hills. Pinakita rin ni Vice Ganda yan. At pagkatapos, ayan, tingnan pa natin yung ibang, ito, West Philippine Sea. Ito, controversial itong West Philippine Sea. Ayan mapunta na siya sa West Philippine Sea. Ayan. Nandiyan siya sa BRB Vice Ganda barko. Tapos yan. Nangyari, winowater cannon si Vice Ganda. Si Vice Ganda. Habang winowater cannon ng China. Ayan. Di ba? Winowater cannon ng China. So, yan yung mga issue sa ating bansa na trending at talagang pinag-usapan. At talaga namang nagkaroon ng negative impact para sa imahe ng ating bansa. At ito yung pinaka-latest, ito yung pang-abuso sa atin, yung pambubuli ng China dito sa West Philippine Sea. At pinakita nga ni Vice Ganda na yan, nandun siya, binoter cannon sila. Pagkatapos yan, talagang ayan. Pero sa kabila nun, winagayway pa rin niya itong ayan, stop natin. So, winagayway pa rin niya ang watawat ng Pilipinas. Kahit sabi niya, kahit mahirap kang ipaglaban, pipiliin pa rin kita, Pilipinas. Ayan mga kababayan. Kahit mahirap kang ipaglaban, pinipili pa rin kita, Pilipinas. Yan yung sabi ni Vice Ganda. Now, eto mga kababayan, may papakita ko sa inyo. Ito. Sabi tuloy ng mga kababayan natin, buti pa, etong si Vice Ganda, na kahit alam niya na minsan ay rin to magsasalita, may paninindigan pa rin siya para sa mga Pilipino. Sabi niya, kahit mahirap kang ipaglaban, pinipili pa rin kita, Pilipinas. Sabi ni Vice Ganda. Si former Vice President Leni Robredo naman, ang atin ay atin. Pero pagdating dito sa pangalawang Pangulo natin, second highest official dito sa ating bansa, ay no comment sa issue ng West Philippine Sea. No comment, Vice President Sara Duterte. So tingnan ninyo. Buti pa si Vice Ganda, kahit na mahirap ipaglaban,
Kasi daming issue Guys, daming issue. 'Di ba? Dito lang sa Senate natin, daming ini-interview si Maharlika na nando sa Amerika. Na na-issue na ito, hindi lang Fidelix, Maharlika Leaks, naglilik na yung katarantaduhan ginawa ni Maharlika. Naglalabasan na yung baho ni Maharlika. Oh. Eto ngayon mga kababayan, si Vice Ganda, sa kabila ng mga issue, mas sabi niya, pipiliin pa rin kita Pilipinas. Si former Vice President Leni Robredo, ang atin ay atin, at si Sara Duterte, no comment. So mas nakakabilib pa si Vice Ganda kaysa kay Sara Duterte. 'Di ba? 'Di ba? Pero Vice President natin, no comment. Ay iba, ito si Marcos ngayon, ang daming nilabas na mga Republic Act ba yun o Presidential Decree para protektahan itong sa atin. Nasabi nga ni Leni Robredo, ang atin ay atin. Oh. Pero yung pa rin ang tinutulog sa ng mga DDS. Oh. Buti pa si Vice Ganda. Kesa dito sa idol ninyong si Sara Duterte. Si Vice Ganda, ayan, kita naman natin doon sa pinakita niya sa kanyang piliin mo ang Pilipinas. Na kahit ganun, Pilipinas pa rin tayo. Pero itong isa, na Vice President, na gusto pang maging presidente. Nako, gusto pa maging presidente niyan. Pagdating sa issue ng West Philippines, no comment. Nako, delikado tayo pag ganyan, di ba? So, yun lang guys, na-share ko lang. Para at least, malaman nyo kung etong mga politiko ba sa ating bansa ay para saan ba? Para sa bayan ba? Mas inuuna ba yung kapakanan ng mga Pilipino o yung sarili nilang kapakanan? Para sa Pilipinas ba? Para sa Pilipino? O para sa iba? Kayo na po ang humusga, mga kababayan. Alright, so yun lang. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to. It's sa iba pang updates. Ingat po tayo lahat. God bless po.